tayong konti. Lagyan natin ng konting sabaw. Balik natin sa kain natin. Tapos ano ba yan? Sobrang creamy niya. Kung data talaga nagdala, pero yung smoky flavor nandun kasi nainin niya yung tilapia. Isang shot yung tilapia, parang lalong ulit. Ano ba yung pakiramdam niya kung umuya mo? Ngiping-ngipin pa siya. Manalis. Masyadong ano pa talaga yung laman niya. Hindi yung flaky-flaky lang. Scary present. Talay natin sa kanin, tsaka natin tikman. Iba naman to. Scary bit. Ang nagdamig dito, yung tamis nila, saka yung refreshing na water na lasa niya. Kasi, ang lagong kasi, watery siya. So, magtataka ka, bakit mas masabaw to kaysa dito? Tapos parang medyo parang, kung titignan mo, medyo malagnaw yung sabaw niya. Kumpara dun sa isang ginataang isda na tinugno. So, kung ikukumpara mo yung dalawa, mas rich yung flavor. You go yourself, son. Tilapia ang grill. Ito kasi, dahil medyo dry na kasi yung fish pagdating dito dahil nga tumba na siya, inihaw na siya. Kung mapapansin mo, para rin sa mga Oh, natin sa Marawi, yung inaluban. Ang pagkakaiba lang nito, wala nang turmeric at walang palapa. Ang mas gusto ko sa masabaw na version. Iba-iba naman ang panlasa eh. Kung ako lang, mas gusto ko to. Mas gusto mo to. Pag nakakakan, mas rich ang flavor nito. Kasi ang dami yung flavor mo. Hello, dear. From Out there, hindi ko sa Na isda, hindi siya pinirito or kahit ano. Yes, Yung isa lang ng gata. Parang the same way na niluto nito, tapos masabaw talaga na gata. Subukan naman natin itong pakusalan sila. Wala munang sardinas. Kasi pakusalan dito tayo gusto talaga ng title nito eh. Lagyan natin ng kamatis, Okay, sige, sige. saka ng onion, saka itong pako, at yung itlog na maalat, hindi lang siya masyadong makita. Yan ang talagang kompleto regalong tubo. Ako naman ako bakit na pako? Lutong pa. Lahat malutong eh. Yung pako malutong, yung gulay malutong, yung kamali malutong. Ang nag-fresh yung lasa, tubig na tubig, kung pako fresh na fresh, hindi siya dry. Ang pintas ng nito yata ito eh. And at the same time, siyempre, kapag merong itlog na maalat, ang sarap pag merong kamatis. So may crispy side, which is yung pako, mayroong mga aligas-gas na side, ito pa din crispy, at saka yung pinaka-sauce niya na ito mismo, oh. Siyempre, dinesign talaga itong dish na to na may kasamang sardinas. So, tingnan natin siya ng may sardinas. Kunin natin itong isang buo. Lagyan natin yung tabako. First time ko itong itatry. Yes, Sabi nga nila yes, I want. gusto na magkaroon ng Here we go. sardinas kasi malansa. Pero wala nang tanggal. Ito naman, Nag-level up yung lasa ng pako. hindi ba nila maiisip na ipag-partner ng sardinas sa to? Hindi sila okay, no? Ito yung something na nagulat ako, hindi ko in-expect. Nagulat din ako kasi hindi ko in-expect talaga yung lasa na perfect siya. Di ba lang mga tayo ng reaction na ano. Tatandaan naman ito, half tuna lang naman to. Oo. Kung totoo kasi, pwede ko sabihin natin special, pero yung lasa kasi, iba eh. Yun yung mga unexpected na lasa. Kanina ka pala kumakain. Nung buong araw na po tayo kumakain ko napapagpit mo. Wala sila, matutulog muna tayo for the night. Bukas pa. Pero sa video na to, ngayon din yun, tara, punta na tayo dun sa ngayon natin kakain. Don't miss out on the viral Dove Zero Bars. For more radiant and healthy looking skin, Dove. Pagkulang sa fiber, kawawa ang tiyan. Kaya everyday, drink the multi-fiber enriched with 4 grams added fiber to aid in digestion. Drink fiber daily for a cleansed tummy. Mula sa mga iba't pagkain nila, marami ng kaya sa atin. Oras naman para sa bibigay sa pagbataan na nangyayon kultura. Ito ang kawalan ng sikat na Lodorisa. Nandito tayo ngayon sa Ginas Lodorisa. Sa sinayang tayo, ito yung isang bahay kung saan ginagawa ang isang kultura produkto. Pasok tayo sa loob ng Lodorisa. Dito pa ang mga pagkain ng espesyal na Lodorisa. Pagpasok natin dito, makikita natin eh, meron silang isang batya ng mga pork cuts dito. Ito yata ay kasing nalilingin at gagamitin para sa lugar isang gagawin natin ngayon. Tapos dito naman ay meron isang palanggana ng maraming bawang. Ito ay parang dinigdig o kinat ng mailit kasama na yung bawang mismo. Tapos dito naman ay makikita natin yung powder na gagamitin nila. Ito yung powder o pampalasang ilalagay nila doon sa titig pa rin ng isa. Ito na, nagbuwan na
Meron silang panggiling dito o grinder, makina para maging pinong-pino yan. So, katulad yan, nilalagay na dyan. Tapos isipin lang. Hindi yan magiging ganito ang itsura. So parang mixture ng taba at karne na ito. Dapat halos isang batsa din ang magiging resulta yan. Tingnan nyo naman yung batsa halos na puno na. Ito yung mga kasing na ginigiling kanina. Ganyan na naging itsura. Halos pabundok na po dito sa palanggana o malaking batsa na meron tayo ngayon. Tapos ito, hindi pa pala tapos ito mga rams. Uulitin pa siya. Ilalagay siya doon. Tapos ipiling mo ulit para mas doble ang pino nito pag pinakulugan nito. Ito yung powder kanina. Bago pala gilingin ulit, ay ibubuhos mo na yung powder. I-mix-mix mo na siya. Next naman, ibubuhos mo yung maraming bawang. Susunod naman, itong secret liquid po. Ang lalagay para sa kanilang bunganisa. Nakikita natin ang mga mula-mula po. Ang kulay nitong secret liquid. Pagkatapos noon, eh syempre, halu-haluin niya para mag-incorporate lahat ng nilagay dito sa gilingin natin. Pagkatapos ng ilang minuto, pag-halo-halo, ganito na po naging itsura ng bunganisa na gagawin natin. So, ang susunod na step ay gigilingin ulit siya para mas pino pa dito ang makikita natin. Giniling na, tapos giniling pa ulit, kaya naging ganyan na siya halos kapino. So, ito na, tapos na yung pangalawang giling, hinahalo lang ulit ni sir para sure na nag-incorporate lahat ng mga nilagay dyan kanila. You know, parang pinapakas na. Ito na, nilagay na po dito sa ating station number 2. Dito naman ay nilalagay siya doon sa konting parang bituka ng baboy, pero collagen daw ito, pagawa sa seaweed. Gumamit lang siya ng embudo para napasok doon at tingnan niyo naman yung naging kulay ng longganisa natin. Ganito na ang itsura niya bago nilutuin. Siyempre, pagkatapos sa mga unang batch na nilagyan niya, ang laman ng longganisa, ang next naman doon ay itatali siya, siyempre para masecure po yung malaman. Kailangan niyo ng pagtali, tapos magiging isang linya at mamaya ay puputol-putulin na lang yan. Pagkatapos naman ng ilang minutong paghihintay, ito na nga yung mga nabalot na longganisa. Ito yung unang batch na nakikita niyo, mga ready to fry na yung mga yan. Tapos next station naman natin, siyempre frying, ito sila, piniprito na po yung longganisa natin. So bakit hindi na po yung pinapakuluan? Kaya po ba